Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2111 hanggang Kabanata 2120. Kabanata 2111. Sinuntok ni Hansen ang dragon na gawa sa presensya ng isang dragon at ginawa niya itong parang isang paste. Sinuntok ni Hansen ang nilalang, dinudurog ang lahat ng nahawakan ng kanyang kamao. Pang! Nang ang kamao ni Hansen ay bumangga sa kamao ni Dragon 39, ang mukha ni Dragon 39 ay pumangit. Ang kanyang kamao at braso ay napilipit din. Ang kamao ni Dragon 39 ay tumama sa kamao ni Hansen na parang bola na tumama sa bakal. Ang mga buto ng daliri ay pumutok na nagpapabaluktot sa kanyang mga ekspresyon sa mukha. Ang buong braso ay napilipit, dinudurog ang baluti habang nangyayari ang lahat. Ang kamao ni Hansen ay patuloy na sumusulong. Ito ay malakas na parang haligi na hinihila ng piston, itinutulak ang sarili ng diretso sa dibdib ni Dragon 39. Ang mga kalamnan ni Dragon 39 ay hindi sapat at agad silang yumuko sa puwersa at nagsimulang gumuho. Ang kanyang katawan ay mabilis na naging parang nilutong hipon. Ang dugo ng dragon ay umagos habang ang kalaban ni Hansen ay lumipad pa atras. Pang! Ang katawan ni Dragon 39 ay bumagsak, humuhukay ng isang mahabang kanal sa lupa. Sa wakas ay tumama siya sa mga bato. Ang bilis ng pag-skid ay napakalakas, dumaan siya sa mga bato, at saka lamang siya tumigil. Parehong nagulat sina Dragon 19 at Dragon 9. Ang kanilang mga bibig ay malapad na nakabukas sa isang hindi maipaliwanag na pagkamangha. Ang tanging magagawa nila ay titigan ang alikabok ng dragon. Hindi nila mapaniwalaan ang kanilang mga mata. Dahil sa mga katawan ng dragon kung ano ang mga ito, mahirap maunawaan na ang isa ay maaaring matalo ng napakadali ng isang taong nasa parehong antas. Ang suntok na iyon ay halos madaling pumatay kay Dragon 39. Hindi lamang ang dragon ang nagulat. Lahat ng iba pang marquises na nakasaksi sa laban ay nagulat din. Iyon ay dahil ito ay isang dragon. Ang mga pinakamatapang sa mundo ay mga dragon. Ang isa sa kanila ay nasuntok, lumilipad sa ere na parang manika. Nakakatakot ito. Tao, dollar, ano ang lahi na iyon, narinig mo na ba sila noon? Hindi, tao, ang kakaiba ng tunog. Nakakatakot kahit ang katawan ng isang dragon ay nasuntok ng ganoon. Ang mga katawan ng mga tao ay nakakatakot. Maraming nilalang ang nagsimulang mag-usisa tungkol sa pangyayari. Si Dragon 39 ay nababad sa kanyang sariling dugo, walang pag-asang sinusubukang makawala mula sa mga labi ng mga bato. Ang kanyang dibdib ay nakalubog pa rin at halos hindi na siya makatayo. Ang dugo ng dragon ay patuloy na umaagos mula sa kanyang mga butas sa mukha. Roar! Umuungal si Dragon 39. Ang kanyang katawan ay lumawak, at ang kanyang mga pakpak ng dragon ay may nakakatakot na aura ng dragon. Ang kanyang katawan ay biglang nilamon ng mga mukhang tunay na kaliskis ng dragon. Ang kanyang mga sungay ng dragon ay mas kumikinang kaysa dati. Sa pangkalahatan, mukhang isang tunay na dragon, bagamat nasaan yung tao. Bukod pa rito, ang braso na nabali ni Hansen ay gumaling na. Si Dragon 39 ay naging isang xenogeneic. Iyon ang anyo na kanyang inactivate. At dahil siya ay handa na, nilapitan niya ang kanyang kalaban. Ang kanyang katawan ay sumire sa espasyo upang mag-teleport ng diretso sa harap ni Hansen. Ang kanyang mga kamaong may kaliskis ay sumulong sa isang suntok patungo sa dibdib ni Hansen. Ang kamao ay pamunit sa hangin at pagkatapos ay sumabog. Upang masaksihan ang presyon, puwersa, at kapangyarihan ng suntok na iyon, mabilis mong maiisip na maaari nitong burahin ang anumang bundok. Ngunit lumitaw ang isa pang kamay. Isa itong nakasuot ng gintong baluti. Lumitaw ito ng diretso sa harap ng bagong kaliskis na kamao. Ang mahahaba, gintong mga daliri ay humawak sa papasok na kamao ni Dragon 39. Ang nakakatakot na suntok ay tuluyang napahinto. Ang lahat ng kapangyarihan at ninanais na epekto nito ay nawala sa loob ng wala pang isang segundo. Pakiramdam ay parang ang kanyang suntok ay pawang pagkukunwari lamang at ito ay isang ilusyon kung saan walang lakas ang ginamit. Sa mga nagulat na mata ng lahat, gumalaw ang kamay na may gintong baluti. Si Dragon 39 ay pagkatapos ay binuhat nito. Boom! 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 Boom!
Ang malakas na synergenic na katawan ni Dragon 39 ay nabawasan sa isang simpleng punching bag. Si Hansen ay humawak dito at patuloy na ini-swing pataas at pababa upang lumikha ng dalawang malalaking bunganga sa lupa. Ang mutant na katawan ng dragon ni Dragon 39 ay tuluyang nasira. Pagkatapos ng ilang suntok, nawala ang tigas at ito ay naging malambot. Wala. Ang ingay ng isang papel na napunit ay narinig. Ang halos nabuurak na katawan ni Dragon 39 ay nawala sa manipis na hangin. Sobrang baliw. Maaari pa niyang patayin ang isang dragon ng ganoon kabanges, gaano kalakas ang katawan ng lalaking iyon. Hindi siya nasa parehong antas, tiyak. Si Dragon 39 ay mabilis na pamunit ng kanyang papel, ngunit hindi ko siya masisisi. Ilang suntok pa ang ganoon at sisubog na siya. Pareho silang markist, at tinalo ng lalaking iyon ang dragon. Bakit ang mga katawan ng mga tao ay nakakatakot? Napakakaiba, bakit hindi ko pa naririnig ang lahi na ito noon? Maraming nilalang ang nagsimulang mag-usisa tungkol sa pangyayari. Si Dragon 39 ay nababad sa kanyang sariling dugo, walang pag-asang sinusubukang makawala mula sa mga labi ng mga bato. Ang kanyang dibdib ay nakalubog pa rin at halos hindi na siya makatayo. Ang dugo ng dragon ay patuloy na umaagos mula sa kanyang mga butas sa mukha. Roar! Umuungal si Dragon 39. Ang kanyang katawan ay lumawak, at ang kanyang mga pakpak ng dragon ay may nakakatakot na aura ng dragon. Ang kanyang katawan ay biglang nilamon ng mga mukhang tunay na kaliskis ng dragon. Ang kanyang mga sungay ng dragon ay mas kumikinang kaysa dati. Sa pangkalahatan, mukhang isang tunay na dragon, bagamat nasa anyong tao. Bukod pa rito, ang braso na nabali ni Hansen ay gumaling na. Si Dragon 39 ay naging isang synergenic. Iyon ang anyo na kanyang inactivate. At dahil siya ay handa na, nilapitan niya ang kanyang kalaban. Ang kanyang katawan ay sumire sa espasyo upang mag-teleport ng diretso sa harap ni Hansen. Ang kanyang mga kamaong may kaliskis ay sumulong sa isang suntok patungo sa dibdib ni Hansen. Ang kamao ay pamunit sa hangin at pagkatapos ay sumabog. Upang masaksihan ang presyon, puwersa, at kapangyarihan ng suntok na iyon, mabilis mong maiisip na maaari nitong burahin ang anumang bundok. Ngunit lumitaw ang isa pang kamay. Isa itong nakasuot ng gintong baluti. Lumitaw ito ng diretso sa harap ng bagong kaliskis na kamao. Ang mahahaba, gintong mga daliri ay humawak sa papasok na kamao ni Dragon 39. Ang nakakatakot na suntok ay tuluyang napahinto. Ang lahat ng kapangyarihan at ninanais na epekto nito ay nawala sa loob ng wala pang isang segundo. Pakiramdam ay parang ang kanyang suntok ay pawang pagkukunwari lamang, at ito ay isang ilusyon kung saan walang lakas ang ginamit. Sa mga nagulat na mata ng lahat, gumalaw ang kamay na may gintong baluti. Si Dragon 39 ay pagkatapos ay binuhat nito. Boom! 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 Ang malakas na synergenic na katawan ni Dragon 39 ay nabawasan sa isang simpleng punching bag. Si Hansen ay humawak dito at patuloy na ini-swing pataas at pababa upang lumikha ng dalawang malalaking bunganga sa lupa. Ang mutant na katawan ng dragon ni Dragon 39 ay tuluyang nasira. Pagkatapos ng ilang suntok, nawala ang tigas at ito ay naging malambot. Wala. Ang ingay ng isang papel na napunit ay narinig. Ang halos nabuurak na katawan ni Dragon 39 ay nawala sa manipis na hangin. Sobrang baliw. Maaari pa niyang patayin ang isang dragon ng ganoon kabanges, gaano kalakas ang katawan ng lalaking iyon. Hindi siya nasa parehong antas, tiyak. Si Dragon 39 ay mabilis na pamunit ng kanyang papel, ngunit hindi ko siya masisisi. Ilang suntok pa ang ganoon at sisubog na siya. Pareho silang markist, at tinalo ng lalaking iyon ang dragon. Bakit ang mga katawan ng mga tao ay nakakatakot? Napakakaiba, bakit hindi ko pa naririnig ang lahi na ito noon? Kabanata 2112. Patuloy na inaatake ni Viscount Crazy Cow si Little Flower, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap nito, hindi nito ito matamaan. Ang lahat ng nakakatakot nitong mga suntok ay ligtas na lumilipad o tumatama sa lupa na nagpapaikot ng buhangin. Huwag kang tatakbo. Makipaglaban ka sa Lolo Cow, sigaw ni Viscount Crazy Cow habang hinahabol si Little Flower. Maraming suntok na ang kanyang ibinato, ngunit hindi man lang niya mahawakan ang damit ni Little Flower. Kasabay nito, si Little Flower ay lubos na nalilito. Si Crazy Cow ay napakamarahas at may kumpiyansa, ngunit hindi maintindihan ni Little Flower kung bakit ang mga pag-atake ng nilalang ay may depekto. Ito ay dapat na isang panlilinlang, si Little Flower ay karaniwang nagsasanay sa mga piling tao sa sacred, at kahit na ang isang simpleng pag-atake mula sa isa sa mga halimaw na iyon ay may katalinuhan at lalim.
Natutuhan ni Little Flower na ang mga kasanayang mukhang simple ay kadalasang ang pinaka-nakakatakot. Kaya, naisip ni Little Flower na ang kumpiyansa ni Crazy Cow ay nangangahulugan na ito ay isang malakas na kaaway. Patuloy niyang iniisip na ang kakilakilabot na mga diskarte at pagkukulang ng baka ay isang uri ng panlilinlang. Hindi niya kailanman naisip na maaaring may mga baguhan sa mundo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto ni Little Flower na ang mga pagkakamali ay tunay nga. Walang ibang motibo, at hindi siya maloloko. Lumaban ka, lumaban ka, lumaban ka, nagagalit na si Crazy Cow. Mukhang papatay na siya, at walang takot sa kanyang mga mata na puno ng galit. Matagal na siyang sumuntok, ngunit hindi man lang niya nasira ang damit ni Little Flower. Nakaramdam siya ng kawalan ng lakas, at ang labis na pakiramdam ng pagkabigo ay lalong nagpagalit sa kanya. Gusto niyang lumaban, hindi tumakbo-takbo na sinusubukang hulihin ang isang daga. Bigla, nakita ni Viscount Crazy Cow na huminto si Little Flower. Tuwang-tuwa siya. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas at ginawa itong bilis. Mas mabilis siyang tumakbo kaysa dati sa kanyang buhay, naghahanda na suntukin si Little Flower. Sumigaw siya, "Bata, wala ka nang matatakbuhan." Ngunit hindi naman nagpaplano si Little Flower na tumakbo. Itinaas din niya ang isang kamao, itinuturo ito kay Crazy Cow. "Magaling! Halika at damhin ang kapangyarihan ni Lolo Cow." Ang kilig ay dumaan sa mga ugat ni Crazy Cow. Ang kanyang malaking katawan ay umikot habang ibinato niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang suntok. Pang! Ang higanting kamao ni Viscount Crazy Cow ay tumama sa maliit na kamao ni Little Flower. Ngunit ang nakakatakot na masayang mukha ni Crazy Cow ay nawala ng kulay. Mukhang nagulat siya sa una, at pagkatapos ay ang gulat na iyon ay naging pagkatakot habang ang kanyang katawan ay bumaliktad at nagsimulang lumipad paatras. Kasama ang kislap ng isang bituin, nawala siya sa isang lugar sa malayo. Maaari bang maging mahina iyon? Nag-freeze si Little Flower. Tinitigan niya ang langit, hindi mapaniwalaan ang nangyari. Sa loob ng isa pang seksyon ng Geno Being Scroll, maraming laban ang nagaganap. Ang mga tao ay tinatanggal sa laban bawat segundo, binabawasan ang roster sa 10,000 lamang na pinapayagan na manatili. Dahan-dahang naglakad si Hansen sa isang parang, ngunit walang mga nilalang sa paligid. Kahit nasabik siyang makipaglaban, hindi niya magagawa. Naglalakad na siya ng ilang sandali, at hindi pa rin siya nakakakita ng sinuman. Lumipas ang panahon, at maraming nilalang ang tinanggal. Pagkatapos ng 10 araw, ang mga unang laban ay natapos. Karamihan sa oras na iyon ay ginugol ni Hansen sa paghihintay. Matapos talunin si Dragon 39, hindi na siya nakatagpo ng ibang mga nilalang. Nagpapahinga si Hansen sa isang parang nang maramdaman niya ang pagbaluktot ng dimensyon. Sa wakas ay nakita niya ang kanyang sarili pabalik sa Fire Lotus System. Ang iba pang mga laban sa antas ay natapos sa mga susunod na araw, at nang ang roster para sa bawat antas ay nabawasan sa 10,000, ang pagpipinta sa scroll ay naging alikabok. Nagsimulang ipakita muli ang mga ranggo. Tiningnan ito ni Hansen, at nakita niya ang kanyang sarili sa 9,000 bracket ng Marquis tier. Halos nasa dulo na siya, ngunit mayroong numero 2 na nakalista sa kanyang pangalan. Sinimulan ni Hansen na basahin ang iba pang mga entry, at nakita niya na ang bawat nilalang ay may numero sa tabi ng kanilang pangalan. Mas mataas ang kanilang ranggo, mas malaki ang kanilang numero. Mabilis na napagtanto ni Hansen kung ano ang kanyang nakikita. Iyon ang bilang ng mga kaaway na kanilang natalo. Matapos makapasok si Hansen sa Geno Being Scroll, pinatay niya sina Black Steel Beast at Dragon 39. Wala na siyang pinatay pang ibang Marquises, at walang iba pang nagtangkang pukawin siya. Kaya, ang kanyang score ay nanatiling 2 lamang. Ang mga pangalan sa itaas ng mga ranggo ay may libu-libong panalo. Ngunit pansamantala lamang ang mga ranggong iyon. Kapag nagsimula na ang mga ranggo na laban, iyon ang oras na iyong ipinaglalaban ang unang pwesto. Tiningnan ni Hansen ang mga unang ranggo, at nakita niya si Dragon 8 nanograms Dragon na nasa numero 1 pwesto. Ang nasa numero 2 ay isang paw print lamang. Anong lahi iyon? Wala ni Hansen ni isang ideya. Ang mga susunod ay mga nilalang ng mga lahi na hindi pamilyar kay Hansen. Mayroong isang demon sa numero 5, gayunpaman, at ang pangalan nito ay Khan. Ang lalaking iyon ay nakaligtas at sumali sa Geno Being Scroll, ha? Nagpatuloy si Hansen, walang pakialam. Tiningnan pa ni Hansen at nakakita ng ilang higit pang mga nilalang na hindi niya kilala. Napakaraming iba't ibang lahi sa Geno Universe. Hindi inaasahan ni Hansen na makikilala ang maraming pangalan, ngunit nakakita siya ng ilang sky sa mataas na lugar sa mga leaderboard. Nang tiningnan ni Hansen ang 8,000 ranggo, nakita niya ang pangalan ni Lone Bambo.
Mukhang ang mga rango ay hindi na gaanong mahalaga ngayon. Marami sa mga talagang nakakatakot ay nasa likuran, tulad ni Lone Bambo, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Tiningnan ni Hansen ang iba pang mga rango, ngunit parang walang nakikita. Wala siyang kilala sa kanila. Lumingon si Hansen sa mga rango ng King Class Tier at nakita si Knife Queen doon. 6,000 pwesto ang layo niya sa tuktok. Dahil ang pinuno ng Sky Palace ay Diyos, hindi siya makakasali sa Geno Being Scroll. Ngunit kahit na kaya niya, hindi siya sasali. Ang unang pwesto sa mga rango ng King Class ay hawak ni Dragon 1. Hindi alam ni Hansen kung ito ay ang Dragon 1 na kanyang nakilala sa Return Ruin Sea o ang Dragon 1 mula isang siglo na ang nakararaan. Dalawang magkaibang tao sila. Ang mga dragon ay nirerango ng ganoon sa bawat henerasyon, kaya palaging may higit sa isang Dragon 1. Hindi interesado si Hansen sa mga mababang rango. Sinulyapan niya lamang ang mga una nang walang pakialam. Ngunit nang tiningnan niya ang score ng Viscount, nagulat siya. Little Flower. Nakita ni Hansen na ang unang rango sa leaderboard ng Viscount ay nagsasabing, Sacred Hand Little Flower. Hindi yun ang aking Little Flower, di ba? Ang kilig ay bumuukol sa loob ni Hansen. Kung iyon nga ang kanyang anak, alam na ngayon ni Hansen na nasa isang lugar na tinatawag na sacred siya. Mas madali siyang mahahanap gamit ang pangalang iyon. Sa loob ng matagal na panahon, hindi niya matuklasan kung saan nakakulong si Little Flower. Iyon ay dahil wala siyang ideya kung saan magsisimulang maghanap. Ang universo ay napakalaki. Gusto ni Hansen na magsimula na ang mga laban sa rango para makonfirm niya na ang leaderboard ng Viscount ay totoo. Gusto niyang malaman kung ang Little Flower na iyon ay anak niya nga. Kabanata 2113. Hindi lamang si Hansen ang nakapansin kay Little Flower. Malayo pa dito, ang buong Geno Universe ay nagsimulang magbigay pansin sa dating hindi kilalang Viscount na nagngangalang Little Flower. Karamihan sa mga tao ay hindi na nagbigay ng ikalawang pag-iisip kay Hansen dahil sa score na kanyang nakuha, at ang titulong Sacred ay mas nakakaakit na paksa para pag-usapan. Ang Sacred ay talagang isang paksayon, hindi isang lahi. Sa katunayan, minsan nitong nasakop ang lahat ng iba pang mga lahi, at ang mga ugat nito ay umabot sa malayo sa kasaysayan ng universo. Ang Sacred ay talagang ang kauna-unahang lahi na nagsindi ng isang parol. Sa kabila ng kanilang dating kaluwalhatian, isang kakilakilabot na bagay ang dapat na naganap na nagpalubog sa paksayon sa kadiliman at pagkalimot. Karaniwang pinaniniwalaan na ang lahat ng mga dating piling tao ng Sacred ay nawala na sa universo. Ngunit ngayon, may gumamit ng pangalang Sacred para lumahok sa leaderboard ng Geno Being Scroll. At bilang karagdagan doon, ang kalahok na iyon ay nakarating sa tuktok ng mga Viscounts. Nakakaakit ito ng maraming atensyon. Sa totoo lang, ang mga matatandang tao lamang ang nakakaalam talaga tungkol sa Sacred at sa mga implikasyon ng pag-angat ni Little Flower. Karamihan sa mga tao ay hinahangaan lamang ang score ni Little Flower dahil sa kanyang murang edad. Sa Geno Universe, ang laki ay hindi kumakatawan sa iyong edad. Ngunit, para ay simplify, si Little Flower ay mukhang bata pa lamang. Sa isang primal na planeta, isang matandang lalaki ang nakatayo na may hawak na tungkod. Ang ulo niya ay ulo ng aso. Tiningnan niya ang scoreboard ng Geno Being Scroll, ang ng mga Viscount, partikular. Ang pagkita sa pangalang Sacred ay nagpapangkinang sa kanyang mga matatandang mata. May tagapagmana na ang Sacred. Tanong niya, ang mga asterisk eshels ng Sacred ay hindi pa patay. Sa kalaliman ng isang dagat, isang nilalang na parang dragon ang tumitig sa tubig patungo sa scoreboard. Ang salitang Sacred ay nag-aalala sa kanya. Sa maraming lugar sa Geno Universe, ang mga misteryosong tao at nilalang ay pinagmamasdan ng scoreboard ng Geno Being. Lahat sila ay sinuri ang taong nasa unang pwesto para sa mga Viscounts. Ang Sacred at ang pangalan ni Little Flower ay biglang nasa buong Geno Universe. Samantala, ang rango ni Hansen ay masyadong mababa. Walang nagbigay pansin sa mga mababang rango ng mga Marquises. Nagpas siyang manatili sa Fire Lotus system sa ngayon, nag-browse si Hansen sa web. Di nagtagal ay nalaman niya na ang pinakasikat na Marquis ay hindi si Lone Bambo o Dragon 8, ito ay isang lalaking kilala bilang Evil Eye. Maraming mga gambler ang naglagay ng maraming pera kay Evil Eye na mananalo. Ang ilang mga website ay may mga survey sa mga rango ng Xenogeneic. Dito, si Evil Eye ay may maraming suporta. Si Dragon 8 ay nasa pangalawang pwesto sa popularidad, ngunit si Evil Eye ay mas pinaboran ng maraming beses. Sino ba itong Evil Eye? Ang dami niyang suporta. Mas malakas ba siya kay Lone Bambo? Hindi makapaniwala si Hansen na tama ito, kaya sinubukan niyang maghanap ng higit pang impormasyon kay Evil Eye.
Matapos siyang suriin, napagtanto niya na si Evil Eye ay talagang sikat na sikat. Ang feathers ay may pool of rebirth, at maaari nitong i-reset ang mga Geno armaments ngunit maaari ding mag-level up sa mga talento ng isang tao. Ang Buddha ay may isang teknik na maaaring magpasa ng lahat ng kaalaman at kasanayan sa isang tao ng susunod na henerasyon. Ngunit ang mga kapangyarihang iyon ay hindi tunay, pisikal na muling pagsilang. Si Evil Eye, gayunpaman, ay isang taong maaaring talagang muling ipanganak. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung anong uri ng nilalang si Evil Eye. Walang nakakaalam ng kanyang lahi, at alam lamang nila na ang kanyang pangalan ay Evil Eye. Naging sikat na siya noon pa man dahil dati siyang hindi masisira sa Geno Universe. Kahit na ang mga Diyos na piling tao ay namamatay sa katandaan, at totoo rin ito kay Evil Eye. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos mamatay si Evil Eye, isang bagong Evil Eye ang isisilang. Ang bagong Evil Eye ay hindi pareho ng lahi sa una, at hindi rin siya kasing lakas. Nang matagpuan siya, isang Earl lamang siya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang Evil Eye na ito ay naging mas malakas. Naging mas malakas pa siya kaysa sa unang Evil Eye. Hindi siya mapipigilan. Habang lumilipas ang mga milenyo, ang siklong ito ay nagpatuloy. Sa tuwing namamatay si Evil Eye, isang bagong Evil Eye ang babangon mula sa ibang lahi at magiging mas malakas kaysa sa huli. Si Evil Eye ay lumitaw bilang isang dragon, demon, feather, at maging bilang isa sa mga mecha. Ang tanging pare-parehong ugnay na nag-uugnay sa mga Evil Eyes ay ang pagmamay-ari nila ng apat na masasamang mata. Ngunit sinabi mismo ni Evil Eye na mayroon lamang isang Evil Eye. Sinabi niya na siya lamang at walang iba. Kaya, ang mga tao ay nagsimulang maniwala na si Evil Eye ay talagang maaaring muling ipanganak. Sa tuwing siya ay namamatay, siya ay muling isinisilang sa isang bagong anyo. Ang paraan na kanyang ginamit upang makamit ito ay hindi alam, tulad ng dahilan kung bakit siya palaging lumilitaw bilang isang miyembro ng ibang lahi. Sa pagkakataong ito, nang siya ay muling isilang, walang nakakaalam kung anong lahi siya nabibilang. Ang tanging maaaring makuha ay ang pangalan na nasa scoreboard. Sa unang labanan, wala siyang napatay na kalaban. Nasa ilalim siya ng listahan ng Marquis, ngunit ang pangalang Evil Eye ay nagbigay ng kumpiyansa sa mga tao ng Geno Universe na siya ang magiging unang rango. Pagkatapos ng napakaraming siklo ng muling pagsilang, ang kanyang isipan ay naging Diyos. Ito ay dahil lamang na ang kanyang katawan ay nakagapos pa rin sa antas ng Marquis. Walang mag-iisip sa kanya bilang isang ordinaryong Marquis. Kahit na ang mga makapangyarihang Marquises tulad ni Lone Bambo at Dragon 8 ay iisipin na si Evil Eye ay mas mahusay kaysa sa kanilang mga sarili. Si Evil Eye ay nasa itaas ng lahat. Hindi ako makapaniwala na mayroong isang lalaki na tulad nito. Mahirap makamit ang unang pwesto, kung gayon. Sana ay hindi ko siya masyadong makasalubong. Kung gagawin ko, ang lahat ng aking pagsisikap ay masasayang kung makikipaglaban ako sa kanya dito sa simula. Habang binabasa ni Hansen ang mga alamat tungkol kay Evil Eye, lumago ang kanyang pagkamausisa. May 10,000 Marquises na makikilahok sa labanan. Hindi niya inisip na magiging malas siya na makasalubong si Evil Eye. Sa araw na ang mga ranggo na laban ay handa nang magsimula, lahat ng tao sa Geno Universe ay masusing pinanood ang mga leaderboard. Ang mga malalakas, lalo na. Umaasa rin silang makipaglaban sa mga mahinang kalaban. Ngunit mabilis, ang leaderboard sa Geno Being Scroll ay nagsimulang gumalaw. Nang ito ay maging mababasa muli, nahati ito sa isang schedule ng mga laban. Sinulyapan ni Hansen ang kanyang nakalista na kalaban at napansin na hindi ito si Evil Eye. Ito ay nagparamdam sa kanya ng ginhawa. Hindi na niya inisip na siya ang pinakamahusay na Marquis, at naisip niya na mas mainam kung magsisimula siya sa isang hindi gaanong desperadong laban. Ngunit nang tumingin ng mas malapitan si Hansen, nagulat siya. Ang kanyang unang kalaban ay nakalista bilang Con-Demon. Mukhang ang aking kapalaran ay magkakaugnay sa kapalaran ni Con. Ngumiti si Hansen. Kabanata 2114. Matapos tingnan ang mga kalaban na kanyang kakaharapin, sinulyapan ni Hansen ang mga potensyal na kalaban ni Little Flower na nasa Viscount tier. Napansin niya na sa gitna ng lahat ng ito, mayroong isang partikular na lahi na hindi pa niya naririnig noon. Ito ay kinakatawan ng isang simpleng marka ng paa. Og, ano man, wala akong pakialam. Kailangan ko lang tapusin ang susunod na laban sa lalong madaling panahon para malaman ko kung ang Viscount na iyon ay anak kong ang si Little Flower, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang Geno Being Scroll ay espesyal. Lahat ng nilalang sa galaxy ay maaaring manood ng mga laban na nagaganap. Kahit na ang mga nilalang na walang mata ay maaaring madama ang nangyayari sa mga laban.
Ngunit kahit anong gamit o kasanayan ang gamitin mo, walang makapagre-record ng mga laban para sa panunood mamaya. Kung gumamit ka ng makina para subukang i-record ang alinman sa mga laban na nagaganap, at mamaya mo pinlay ang mga file na iyong nilikha, makikita mo lamang ang footage ng isang bronze scroll sa langit. Ang scroll mismo ay mukhang ganap na walang laman. Lahat ng tier ay nagsimulang lumaban ng sabay-sabay, kaya kailangang tapusin ni Hansen ang kanyang mga laban bago si Little Flower. Sa ganoong paraan, maaari siyang magmadali upang makita si Little Flower. Ang mga koponan ay naitatag na, at muli, ang mga pangalan sa scroll ay naging alikabok. Isang pagpipinta ang lumitaw pagkatapos. Katulad ng dati, naramdaman ni Hansen na ang mga bagay sa paligid niya ay nabaluktot. Pumasok ulit siya sa scroll, at ang papel na may nakasulat na pangalan niya ay lumitaw sa tabi niya. Ngunit ang arena ay naiiba kaysa sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, nasa dagat siya. Ang kanyang katawan ay lumulutang sa ibabaw ng mga alon. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng isang lalaking demon na ilang libong metro ang layo. Tinitingnan din siya nito. Nakita ni Con si Hansen at sumimangot. Hindi niya masabi kung anong lahi ang kanyang kalaban sa ilalim ng gintong baluti na kanyang suot, ngunit ipinapalagay niya itong isang demon. Dollar. Tao. Tiningnan ni Con ang papel ni Hansen at pinag-isipan ang mga detalye sa kanyang sarili. Siya ang pinakamalakas na Marquis Demon na lumahok sa Geno Being Scroll. Gayunpaman, si Con ay hindi isang walang ingat na tao, at ginugol niya ang oras sa pagsasaliksik sa bawat Marquis na maaaring kanyang kalaban. Tungkol sa taong dollar, alam ni Con na natalo niya si Dragon 39. Kaya, hindi siya magpapababa ng bantay kay Hansen. Katsa, si Con ay naging isang xenogeneic. Lumaki siya ng 10 metro ang taas, at isang demonic na hangin ang nagtipon sa kanyang katawan. Nang makita ni Hansen na si Con ay naging isang higanti, nagulat siya. Hindi niya alam kung paano ito ginawa ng demon. Noong una, winasak ni Hansen ang kanyang higanting katawan, ngunit maayos na siya ngayon. Naayos na siya, at isang higanti na gaya ng dati. Mukhang mas malakas pa siya kaysa dati. Ngunit medyo naiiba ang kanyang pagbabagong anyo sa pagkakataong ito. Nakasuot siya ng isang pares ng guwantes na hindi nasira habang lumalaki ang kanyang katawan. Lumaki ito kasama niya. Ang mga guwantes ay mukhang gawa sa itim na bakal, ngunit puno ito ng mga tinak. Ang isa sa mga ito ay napakahaba, at ang dulo nito ay mas matalas kaysa sa karayom. Natuto na si Con sa kanyang mga pagkakamali. Paulit-ulit siyang nagsanay gamit ang mga teknik ng higanti, at sa paggawa nito, nakakuha siya ng kayamanan na magagamit niya sa anyong iyon. Para ito sa mga emergency, kung sakaling makaligtaan ang isang nakamamatay na suntok. Ang guwantes ay isang king class na armas na tinatawag na lightning spike. Kung si Con ay hindi gaanong espesyal sa mga demons, hindi siya papayagan na gumamit ng king class na armas. Kahit na hindi ma-access ni Con ang lahat ng kapangyarihan nito, magagamit pa rin niya ang ilan dito. Sapat na ito upang mapakinabangan ang kanyang bilis ng pagsuntok para sa isang Marquis. Gamit ang lightning spike, ang kanyang bilis ng pagsuntok ay kasing bilis ng pulang ulap. Walang makakapagsamantala sa kanya pagdating sa bilis ngayon. Mayroon siyang kapangyarihan ng isang higanti, at ito ay sinamahan ng bilis ng lightning spike. Hindi alam ni Con kung kaya niyang talunin si Evil Eye, ngunit may kumpiyansa siya sa kanyang kakayahang makipagkompetensya kina Lone Bambo at Dragon 8. Tiyak siyang maaabot niya ang top 10. Hindi gaanong mangmang si Con na isipin na ang kanyang kasalukuyang posisyon sa top 5 ay mananatili. Maraming piling tao ang hindi nagmamalasakit sa top ranking gaya ng kinatatayuan nila. Marami sa mga nangungunang piling tao ang masaya na manatili sa ilalim ng listahan ngayon, ngunit magiging kontento siya kung mananatili siya sa top 10 kapag natapos na ang lahat. Pumunta ka sa impyerno, sigaw ni Con. Ang kanyang higanting katawan ay tumakbo patungo kay Hansen sa dagat. Ang mga guwantes na suot niya ay parang mga itim na kidlat. Dumating sila sa harap ni Hansen sa isang nakamamanghang pagpapakita ng lakas. Ang mga kapangyarihan ng Sky Demon, kapag pinagsama sa bilis ng lightning spikes, ay isang bagay na inaasahan ni Con na hindi magkakamali. Sa pagdaragdag ng kanyang mga kapangyarihan ng higanti, kakaunti ang makatiis sa isang nakapipinsalang suntok na tulad noon. Kailangan lang niyang tiyakin na ang kanyang suntok ay tumama sa target. Ito ay isang laban na gusto ni Hansen na matapos ng mabilis. Ang pagkitang si Con ay sumusugod sa kanya ng ganito ay perpekto. Ibinato niya ang kanyang Blood Pulse Sutra at Jad Esken at sumuntok patungo sa higanteng si Con. Ang nakristalisadong dugo ay kumulo sa loob ng katawan ni Hansen. Ang kanyang laman ay naging jade, habang ang dalawang magkahiwalay na kapangyarihan ay nagsama sa loob niya.
Ngunit hindi nagpalabas si Hansen ng Jadescan Godlight. Ginamit lamang niya ang tunay na lakas ng kanyang katawan upang labanan ang papasok na kamao ni Khan. Katsa! Ang lightning spike ay sumuntok sa gintong gauntlet ni Hansen. Si Khan ay mukhang papatay na, gustong itarak ang tinek sa katawan ni Hansen. Sa susunod na segundo, si Khan ay tumingin ng may pagkadismaya. Ang makapangyarihang lightning spike ay nagawang tumagos lamang sa baluti ni Hansen. Nang tumagos ito sa damit at makipag-ugnayan sa balat ni Hansen, tumunog ito na parang nag-ingay na metal at hindi na makalayo pa. Nang ang Jadescan ni Hansen ay naging Marquis level, ito ay isang mas malakas na pagbabago kaysa sa nangyari sa Blood Pulse Sutra. Ngayon, ang kanyang katawan ay kasing tibay ng isang top-tier dragon. Boom! Ang dalawang higanteng kapangyarihan ay nagbanggaan. Ang mga alon ng shockwave ay napakanakapipinsala na lumikha sila ng mga alon na 100 metro ang taas. Ang katawan ni Khan ay ipinadpad pa atras ng ilang daang metro. Si Hansen, sa kabilang banda, ay umatras lamang ng 10 metro. Si Khan at ang iba pang mga demons na nanonood nito ay nagulat. Ang sigla ng higanteng katawan ni Khan ay dapat na walang kapantay. Kakaunti ang makakatalo sa kanya, lalo na sa ranggo ng Marquis. Para kay Dollar na talunin ang higanteng kapangyarihan ni Khan ay higit pa sa nakakagulat. Wow! Napakaganda! Ano kaya ang mga tao? Paano sila naging nakakatakot at malakas? Mas nakakatakot sila kaysa sa dragon, ang sabi ng isang tao. Umuungal si Khan. Opisyal na siyang naiinis na ngayon dahil hindi siya makapaniwala na may isang taong tinalo lang siya gamit ang raw na lakas. Maaari lamang niyang ipalagay na ito ay dapat na isang fluke, kaya't nagtipon siya ng higit pang kapangyarihan upang muling atakihin si Hansen. Wala akong oras para makipaglaban sa iyo. Kailangan kong makita si Little Flower. Itinaas ni Hansen ang kanyang kamay, at pagkatapos, isang gintong liwanag ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ito ay naging isang barya. Ding! Ginalaw ni Hansen ang kanyang mga daliri, inilunsad ang barya upang tamaan ang papasok na kamao ni Khan. Kabanata 2115. Ang barya ay dumaikit sa higanteng kamao na puno ng kapangyarihan. At sa sandaling ito ay nakakabit sa kamay, ang kamao ni Khan ay hinaila pababa na parang isang bundok ang bumagsak dito. Hindi lamang ang kamao ang bumagsak. Ang buong katawan ni Khan ay bumagsak kasama ang kanyang kamao, nahulog sa dagat na nasa ilalim ng dalawang mandirigma. Pang! Hindi rin makatayo si Khan sa ibabaw ng tubig. Ang phantom weight na kanyang dinanas ay dapat na masyadong mabigat upang payagan iyon. Diretso siyang nahulog sa tubig, at sa ilalim ng mga alon nito, nagsimulang lumubog siya ng mabilis. Medyo nagulat din si Hansen sa kanyang sarili. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang binagong kapangyarihan ng barya, at ang mga resulta ay lumampas sa kanyang mga inaasahan. Ginamit ni Hansen ang turtle, ang puwersa ng Sky Palace, at Suppress Evil upang baguhin ang kanyang sariling kasanayang barya. Hindi niya ito magagamit sa harap ng iba dahil sa takot na maibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya ang mga resulta na ito ay medyo disenteng para sa unang paggamit ng kasanayan sa totoong labanan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking tagumpay para sa barya na magkaroon ng nakakapagpabigat na lakas upang mapabagsak ang higanteng katawan ni Khan sa dagat. Ang mga pagtatangka ni Khan na labanan ang puwersa ay ganap na walang kabuluhan. Pang! 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 Ang barya ay parang isang bundok na nakakabit sa kanang guwantes ng higanti. Kahit ang kapangyarihan ni Khan ay hindi siya mapipigil sa paglubog. Ang tubig ay umalon habang ang higanti ay patuloy na nagpupumigla sa dagat. Ang kanyang kapangyarihan ay itinulak ang tubig palayo, ngunit ito ay walang kabuluhan. Hindi siya marunong lumangoy, at dahan-dahan, ang kanyang katawan ay nagsimulang lumubog. Habang lumalalim siya, mas kaunti ang pagpupumiglas niya na nakakaistorbo sa ibabaw ng tubig. Mahirap sabihin kung gaano kalayo ang paglubog ni Khan. Ngayon halos pinagsisisihan na ni Hansen ang desisyon na gamitin ang teknik. Gusto niyang tapusin ang laban ng mabilis, ngunit si Khan ay nasa isang lugar na sa ilalim ng dagat na ngayon. Ang kapangyarihan ng barya ay pipigilan lamang si Khan, hindi siya papatayin. Upang tapusin ang kanyang kalaban, kailangang gawin iyon ni Hansen sa tubig. Bago sumali si Hansen kay Khan sa dagat, may isang kislap ng puting liwanag. Isang napunit na papel ang lumitaw, na may nakasulat na pangalan ni Khan. Muli na namang nagulat si Hansen. Pinahulog niya lang si Khan sa tubig. Bakit susuko si Khan ng napakabilis sa pamamagitan ng pagpunit sa kanyang papel? Ang demon at ang kanyang nakakatakot na katawan ay maaaring tumawid at mabuhay sa lawak ng espasyo. Ang ibang mga demons na nanood sa laban na ito ay nalilito rin.
Hindi nila alam kung bakit sumuko si Khan sa laban matapos mahulog sa dagat. Hindi napagtanto ni Hansen kung ano talaga ang kanyang nagawa kay Khan. Malakas si Khan, ngunit mabigat ang kanyang higanting katawan. Gamit ang barya, patuloy siyang lumulubog at lumulubog sa malalim na dagat. Ngunit ang karagatang iyon ay walang hanggan. Bumaba na siya ng hindi bababa sa 30,000 metro at walang katapusan na matatagpuan at walang palatandaan ng seabed na lalabas anumang oras. Higit pa rito, ang presyon ng tubig ay nagiging hindi na kayang tiisin. Gusto ni Khan na lumangoy pataas, palabas, at palayo, ngunit masyadong maraming presyon sa kanyang kamao ngayon. Maliban na lang kung bibitawan niya ang lightning spike gloves, lulubog siya kasama nito sa isang nakapipinsalang wakas. Higit sa lahat, gayunpaman, kinilala ni Khan na hindi siya mananalo. At kung isusuko niya ang kanyang lightning spikes, tiyak na wala siyang pagkakataong labanan ang kanyang kalaban. Ang pagkawala ng king class na item na iyon ang magiging pinakamasamang resulta sa lahat, kaya't nagdesisyon siyang sumuko sa laban at isuko na lamang ang kanyang pakikilahok sa Geno Being Scroll. Alam niyang wala siyang magiging tsansa at iyon ang pinakamabuti, ngunit gayunpaman, pinagdadalamatian niya ito. Wala siyang ideya kung paano niya napakadaling natalo ang laban. Ang dimensyon sa paligid ni Hansen ay nabaluktot pagkatapos. Lumabas siya sa Geno Being Scroll, lumitaw muli sa Planet Fire Lotus. Mabilis na tiningnan ni Hansen ang Bronze Scroll, ngunit ang laban ni Han Little Flower ay natapos na. Masyado akong mabagal. Bumantong hininga si Hansen. At pagkatapos, nag-browse siya sa web. Maraming nilalang ang nag-uusap tungkol sa laban ni Little Flower. At pagkatapos, napagtanto ni Hansen na hindi mahalaga kung gaano siya kabilis dahil matatalo siya kahit ano paman. Ang mga laban ni Little Flower sa Vital Tier ay hindi kailanman mukhang tumatagal ng mahigit sa 3 segundo. Ayon sa paglalarawan ng nangyari, nalaman ni Hansen na si Little Flower ay isang batang lalaki na nakasuot ng puting baluti. Ang kanyang mukha ay hindi mailarawan dahil sa nabanggit na baluti. Sa kabuuan, gayunpaman, ang mga paglalarawan ay tumutugma sa edad ni Little Flower. Nakaramdam ng kalungkutan si Hansen. Tumunog ang kanyang telepono pagkatapos at narinig niya ang boses ni Stay Up Late sa kabilang linya. Si Stay Up Late ay mukhang masaya at sinabi niya, nakita mo na ba si Han Little Flower sa Geno Being Scroll? Mukhang Little Flower siya. Busy ako. Hindi ko ito napanood. Nakaramdam ng kalungkutan si Hansen. Nakakahiya naman. Ang bilis ng laban, gusto ko sana mapanood pa. Pero mukhang Little Flower nga siya. Magiging kamangha-manghang kung siya nga iyon. Si Stay Up Late ay mas nagmamadali na ngayong hanapin siya. Bagaman mahusay ang pagganap ni Hansen, ang kanyang laban ay hindi nakakuha ng maraming pansin. Bukod sa ilang mga demons at dragons na nanonood, kakaunti lamang ang nanood sa kanyang pagganap. Si Han Little Flower ang naging sentro ng atensyon. Lahat ay nanood sa kanya na lumaban dahil sa kanyang kapangyarihan. At bilang karagdagan doon, marami ang gustong kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan mula sa mga laban at subukang alamin kung siya nga ay mula sa Sacred. Marami pang laban ang darating, at tinapos ni Hansen ang bawat isa ng mabilis hanggat maaari. Ngunit sa bawat oras, mas mabilis si Little Flower kaysa sa kanya. At dahil doon, hindi niya siya nakita. Si Little Flower ay sikat sa lahat ng dako. Isa lang ang kanyang suntok na pumapatay sa lahat. Walang nakalapit sa pagkatalo sa kanya hanggang ngayon. Sobrang nakakatakot. Anong lahi si Little Flower? Kahit na ang mga demons at dragons ay natatalo niya. Masyadong nakakatakot siya. Hindi ko alam kung anong uri ng halimaw ang nakakatakot na iyon. Hindi naman lahi ang Sacred. Ang Sacred ay isang lugar. Mukhang isa siya sa mga Sky. Ang mga Sky lang ang makakapagpalaki ng isang taong ganito. Malalakas ang mga Sky, pero hindi naman sila ganoon kalakas. Sa buong universo, sinubukan ng mga tao na hulaan ang tunay na pagkakakilanlan ni Little Flower. Ngunit walang nakakaalam kung sino talaga siya. Habang nakaupo si Hansen sa isang restaurant, narinig niya ang mga ganitong usapan. Nakaramdam siya ng kalungkutan na hindi niya makita ang mga laban ni Little Flower. Ang batang iyon ba talaga ang anak ko? Nagtaka si Hansen. Sa loob ng kaharian ng Dragon, sina Dragon 9, Dragon 19, at Dragon 39 ay naghihintay kay Dragon 8. Nang dumating siya, tumayo sila upang salubungin siya. Brother 9, Sister 19, Brother 39, nandito ba kayong lahat para ipagdiwang ako? Ngumiti si Dragon 8. Nagsalita si Dragon 19. Brother 8, nakita namin ang iyong schedule. Sa 2 round pa, makikipaglaban ka sa isang taong nagngangalang Dollar. Mahalaga ba kung sino ang aking kalaban? Walang pakialam na sabi ni Dragon 8.
Hindi. Ang lalaking ito ay napakalakas. Nakakatakot siya. Hindi kayang tiisin ni Brother 39 ang kanyang suntok. Si Khan ay naging higanti, ngunit natalo pa rin siya. Pinanood namin ang kanyang mga laban, at ang bawat isa ay isang nakapipinsalang tagumpay. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lalaking iyon, ngunit tiyak na hindi mo siya dapat maliitin. Para siyang pinakamahusay nating dragon. Huwag kang magiging pabaya laban sa kanya, sabi ni Dragon 19. Para sa akin, lahat ng kaaway ay pareho lang. Kahit na si Evil Eye ang nasa harapan ko, mananalo ako. Kalmadong nagsalita si Dragon 8, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kumpiyansa. Sana ay kasing lakas niyan si Dollar gaya ng sinasabi ninyo. Mas malakas pa nga sana. Kabanata 2116. Hindi nakita ni Hansen ang laban ni Little Flower, kaya nanood siya ng ibang laban. Sa mga Marquises, napanood niya ang laban ni na Dragon 8 at Lone Bamboo. Gusto ni Hansen na mapanood ang laban ni Evil Eye, ngunit nalaman niya na ang lahat ng mga kalaban ni Evil Eye ay sumusuko sa tuwing sila ay nakikipaglaban sa kanya. Walang gustong makipaglaban sa isang nakakatakot na nilalang. Naisip ni Hansen na hindi niya makikita ang laban ni Evil Eye sa araw na iyon, ngunit laking gulat niya nang makita niya ito. Sa araw na iyon, isang nilalang ang sapat na matapang o hanggal upang manatili at lumaban. Ang nilalang na iyon ay may 3 ulo at 6 na braso. Mukhang isang demonyo na nakasuot ng pilak na baluti. Ang 2 ibabang kamay nito ay may hawak na mga tungkod, habang ang 4 nitong iba pang mga braso ay may hawak ng kutsilyo, espada, palakol, at patpat. Ang bawat ulo ng halimaw ay kakaiba. Ang gitnang ulo ay ulo ng ibon, habang ang 2 pa ay may mga demonic na mukha. Ang kaliwa ay mukhang babae, samantalang ang 2 kanan ay mukhang lalaki. Ang 3 ulo ay parang nag-uusap sa isa't isa. Ang mga armas sa 6 na kamay ng nilalang ay kumikinang ng husto laban kay Evil Eye. Ang mga ilaw ay kakaiba, at ang bawat kinang ay may iba't ibang kulay. Mukhang may iba't ibang kapangyarihan ito. Ang tungkod ay gawa sa kahoy. Ang kutsilyo ay ginto. Ang espada ay tubig. Ang palakol ay apoy. Ang patpat ay lupa. Ang 5 armas ay sabay-sabay na naglalabas ng liwanag. Mukhang nagtutulungan sila sa isang formation, at kapag ang 5 kapangyarihan ay nagtipon, ang kapangyarihan ng pag-atake ay pinapalakas. Naisip ni Hansen na kapag ang 5 kapangyarihan ay pinagsama, magiging kasing lakas ng kanyang katawan. Maraming nakatagong piling tao ang nakakalat sa unibersong ito. Isang piling tao ang maaaring pagsamahin ang lahat ng mga kapangyarihang ito. Kung husgahan ang lahat ng mga kasanayan at kakayahan na ito, walang duda na siya ay isa sa mga pinakamahusay na Marquises dyan. Ang kapangyarihan na kanyang pinagsama ay halos kasing laki ng aking kapangyarihan, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Tiningnan ni Hansen ang papel ng 3 ulo, 6 braso na nilalang. Nakasulat dito, nawasak Ridgeman. Napagtanto ni Hansen na ang nawasak ay isa sa top 5 na lahi sa Geno Hall. Iyon ang dahilan kung bakit ang nilalang na ito ay napakalakas. Tiningnan ni Hansen ang kalaban ni Ridgeman. Nakasuot ito ng lila at puting baluti. Ang mga lilang bulaklak na buto sa baluti ay nakataas mula sa ibabaw nito. Hindi nakita ni Hansen ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang katawan ay hugis tulad ng isang tao. Pagkatapos muling ipanganak sa pagkakataong ito, walang nakakaalam kung anong lahi si Evil Eye. Nang umatake si Ridgeman, hindi lumaban si Evil Eye, ngunit naglakbay siya sa mga palumpong sa paligid niya na parang hangin. Ginamit ni Ridgeman ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi pa rin niya mahawakan si Evil Eye. Evil Eye, mag-iiwas ka lang ba ng patuloy? Biglang huminto si Ridgeman. Ang 6 niyang mata ay tumitig kay Evil Eye na may ngiti. Tumayo si Evil Eye kung nasaan siya, at nang sumagot siya, ang kanyang boses ay walang tono. Ikaw ang unang nilalang na naglakas loob na makipaglaban sa akin. Para doon, ililigtas ko ang iyong buhay. Ang iba ay maaaring matakot sa iyo, ngunit hindi ako. Masasabi mo ang ganyang bagay kapag pinayagan kitang mabuhay. Mukhang galit na galit si Ridgeman, at ang kanyang mga armas ay nag-ingay sa kanyang mga kamay. Sa paligid ni Evil Eye, maraming ilaw ang nabuo. 5 magkakaibang kulay ang nagsama-sama upang maging isang higanting liwanag. Ang liwanag ay nakulong kay Evil Eye sa sinag nito. Ang kapangyarihan ay sumabog mula kay Ridgeman habang sinubukan niyang pisilin at siksikin ang liwanag sa paligid ng kanyang kalaban. Sinusubukan niyang patayin si Evil Eye. Nagulat si Hansen. Ang light skill ni Ridgeman ay katulad ng Night Silks ni Hansen. Ang Night Silks ni Hansen ay maaaring ihagis anumang oras, ngunit kailangan ni Ridgeman ng 5 elemento upang likhain ang kanyang kulungan.
Nangangahulugan iyon na ang kanyang kasanayan ay may paghihigpit kumpara sa knife silks ni Hansen na maaaring gamitin anumang oras. Nang makita si Ridgeman na nakakapagamit ng ganoong kapangyarihan, alam ni Hansen na siya ay isang espesyal na tao. Saan ka magtatago ngayon? Sigaw ni Ridgeman. Ang limang ilaw ay humigpit sa paligid ng kanyang kalaban, at mukhang malamang nadurugan ang katawan ni Evil Eye sa maliliit na piraso. Si Evil Eye ay nasa liwanag pa rin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay upang pindutin ang liwanag. Inaasahan ng mga taong nanunood na magkakaroon ng kamangha-manghang laban. Ngunit nang hawakan ng kamay ni Evil Eye ang liwanag ay nabasag. Ang formation ng liwanag ay naging isang gulo ng simpleng mga sinag. Para bang mayroong isang vortex sa kamay ni Evil Eye na kinukuha ang mga ito ng basta-basta. Tinipon ni Evil Eye ang lahat ng mga ilaw sa kanyang kamay hanggang sa isang baseball-sized na orb ng liwanag ang natipon sa kanyang palad. Ang liwanag ay mukhang mas nakakatakot kaysa dati, parang isang uri ng bomba. Ito, imposible, nauutil si Ridgeman. Ang kanyang pinakamahirap na pag-atake gamit ang limang elemental na kapangyarihan ay hindi nakagawa ng kahit kaunting pinsala kay Evil Eye. Binabasag ito ni Evil Eye at kinumpiska ang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Inihagis ni Evil Eye ang makulay na orb ng liwanag kay Ridgeman. Mukhang isang simpleng, casual na paghahagis, ngunit ang orb ng liwanag ay binabaluktot ang espasyo habang sumusugod ito kay Ridgeman. Hindi man lang nito binigyan si Ridgeman ng pagkakataong umiwas. Umuungal si Ridgeman. Ginamit niya ang kanyang limang armas upang magtipon ng isa pang orb ng liwanag at pinaputok ang bagong nilikhang orb pabalik sa orb ng liwanag na kasalukuyang papunta sa kanya. Boom! Ginawa ni Ridgeman ang kanyang buong makakaya upang tipunin ang lahat ng kanyang kapangyarihan at tamaan ang ibang orb ng liwanag gamit ang bago. Ang dalawang orb ng liwanag sa ere ay sumabog habang nagbanggaan sila. Parg! Ang mga resulta ay hindi maganda para kay Ridgeman dahil ang bawat isa sa kanyang mga armas ay agad na nawasak sa magulong kapangyarihan na ibinuhos laban sa kanya. Higit pa rito, ang kanyang baluti ay nabasag, at ang bawat item na kanyang dala ay nawasak sa isang iglap. Gayunpaman, ang pinakakakaibang bagay sa lahat ng ito ay hindi nasugatan si Ridgeman. Kahit na sumigaw siya sa kung ano ang kanyang inaakala na huling pagkakataon, siya ay naging maayos. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay sinira lamang ang kanyang baluti at mga armas. Ang bawat item na kanyang pag-aari ay nawasak, ngunit siya mismo ay hindi nasugatan. Wala man lang siyang isang sunog na buhok. Sumigaw si Ridgeman dahil akala niya ay mamamatay na siya. Hindi siya nasugatan, kaya tumayo lang siya kung nasaan siya. Nang nakanganga ang kanyang bibig, ang kanyang mukha ay naging berde. Mukhang nahihiya siya. Sinabi ko sa iyo na hindi kita papatayin, sabi ni Evil Eye. Ang tatlong mukha ni Ridgeman ay naging berde at pula. Pinunit niya ang kanyang papel at iniwan ang Geno Being Scroll. Si Evil Eye ay talagang Evil Eye. Ang piling tao mula sa nawasak ay parang sanggol sa harap niya. Hindi sila nasa parehong antas. Ginamit niya ang kapangyarihan ni Ridgeman upang talunin siya, at sa paanuman ay nagawa niya ito nang hindi siya nasasaktan. Kinokontrol ni Evil Eye ang kanyang kapangyarihan na parang Diyos. Dapat siyang maging Diyos. Hindi ko alam kung ilang beses na siya. Mukhang wala nang iba pang malamang na maging numero 1 sa mga ranggo ng Marquis. Si Ridgeman ay kasing husay ni na Dragon 8 at Lone Bamboo, ngunit kung siya nga ay ganoon kawalang silbi laban kay Evil Eye, walang ibang Marquis ang may tsansang talunin siya. Mukhang ang nasa numero 1 ay naayos na. Evil Eye, isang nakakatakot na lalaki. Ang mga taong nanood ng laban ay nagulat. Lubos nilang hinahangaan si Evil Eye. Masyado siyang magaling para mainggit man lang ang iba sa kanyang mga talento. Kabanata 2117. Matapos masaksihan ang laban ni na Evil Eye at Ridgeman, si Hansen ay nagulat. Ito ay pangunahin dahil sa paraan ng panalo ni Evil Eye sa laban. Ang bolt ng kapangyarihan ni Ridgeman ay isang kombinasyon ng limang magkakaibang elemental na enerhiya, at sinira ito ni Evil Eye sa isang paraan na nakakatakot na kahawig ng super spam. Ang pag-atake ay inalis ang sequence structure ng teknik ng kalaban at pagkatapos ay nagpatuloy pa upang muling itayo ito. Si Evil Eye ay may kapangyarihan na halos kapareho ng Dangshan Sutra. Siya ay magiging isang mahirap na kalaban. Sumimangot si Hansen. Hindi siya masyadong nakakakuha ng aral mula sa laban. Ang isang taong tulad ni Ridgeman ay hindi kayang itulak si Evil Eye ng sapat upang maipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Kakailanganin natin ng isang taong tulad ni Lone Bamboo para makalaban si Evil Eye. Sinuri ni Hansen ang listahan upang makita kung mangyayari iyon, ngunit nakakita ng isang nakalulungkot na katotohanan.
Kung siya at si Evil Eye ay patuloy na mananalo sa kanilang mga laban, makakaharap ni Hansen si Evil Eye bago pa si Lone Bambo. Hindi makikita ni Hansen si Lone Bambo na nakikipaglaban kay Evil Eye maliban na lang kung matatalo siya ni Lone Bambo. At bago niya makalaban si Lone Bambo, kakailanganin niyang harapin si Dragon 8. Isa siya sa mga susunod na kalaban ni Hansen. Ang schedule na ito ay napakasama. Bakit ang lahat ng mga malalaking masasamang ito ay nakikipaglaban sa akin? Naramdaman ni Hansen na tumataas ang kanyang kalungkutan. Hindi siya natatakot sa kanyang mga kalaban, ngunit ayaw niyang maglagay ng masyadong maraming pagsisikap sa pagkapanalo sa kompetisyon. Tiningnan ni Hansen ang isa pang round ng mga laban sa isang tier. Nakita niya si Xi Jinping na gumagawa ng maayos sa mga earls. Ngunit pagkatapos ay tumalon ang kanyang puso nang mabasa niya ang pangalan ni Xi Jinping. Isinulat lamang ni Xi Jinping ang pangalang Xi Jing. Hindi niya isinulat ang kanyang lahi. Patuloy na nag-scroll si Hansen sa listahan ng Earl ng may pag-aalala, ngunit matapos makita ang pangalan ng lahat, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Hindi isinulat ni Gu Qingcheng ang kanyang pangalan, kaya marahil ay hindi siya sumali. Kung siya ay sumali, at ang kanyang lahi ay nakilala bilang isang tao, hindi iyon magiging maganda. Mayroong lahat ng posibilidad na ang rebelding Diyos ay gustong manghuli sa kanya. Mabilis na tinawagan ni Hansen si Zero. Natatakot siya na ang kanilang mga komunikasyon ay maaaring mabantayan, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya direktang nakipag-ugnayan sa Planet Eclipse. Sa sobrang nangyayari ngayon, nakalimutan niya ang lahat ng ito. Sinabi ni Hansen kay Zero ang kanyang usapan kay God's Retribution. Pagkatapos ay hiniling ni Hansen kay Zero na makipag-ugnayan kina Gu Qingcheng at sa iba pa, upang ipaalam sa kanila na huwag banggitin ang anumang bagay tungkol sa mga tao na nagmula sa mga santuwaryo. Sinabi na ito ni Hansen noon, ngunit para maging ligtas, naisip niyang pinakamabuti na ipaalala muli sa kanila. Naisip ni Zero na si Xi Jinping lamang ang kanilang kasama na sumali sa mga laban. Hindi gaanong maraming tao ang gustong lumahok sa mga laban na hindi nag-aalok ng maraming benepisyo. Si Xi Jinping lamang, na mahilig sa magandang laban, ang sumali. Matapos tapusin ni Hansen ang isang mabilis na laban, nanood siya ng laban ni Xi Jinping. Ang Geno armament ni Xi Jinping ay nagpapahintulot sa kanya na iguhit ang kanyang kalaban, kaya maaari siyang tumayo at panoorin ang kalaban na lumaban sa kanyang sariling shadow clone. Madalas niyang ginagawa ito, at sa tuwing ang kalaban ay hinihingal o pagod na, siya ay susugod upang tapusin sila gamit ang isang suntok. Ito ay isang nakakagulat na pagganap na patuloy niyang ibinibigay, lalo na para sa isang Earl. Nakita rin ni Hansen si Hisha na nakikipaglaban. Ang babaeng iyon ay masyadong marahas, naisip niya. Ang kanyang kapangyarihan sa ngipin ay sapat na upang magpapatakbo sa pinakamakapangyarihan sa mga hari. Hindi pa siya nakatagpo ng kahit sino na kalahating Diyos. Ngunit kahit na ang mga ordinaryong hari ay hindi siya matatalo. Ngunit hindi nakita ni Hansen si Little Flower, at ang batang ito ang taong gusto niyang panoorin higit sa iba. Ang pagbuo ng pamana ni Little Flower ay isang patuloy na bagay, ngunit marahil ito ay dahil hindi pa siya nakikipaglaban sa isang malakas na kalaban. Marahil iyon ang dahilan kung bakit siya napatunayang hindi matatalo hanggang ngayon. Ang susunod kong laban ay laban kay Dragon 8. Sana ay hindi ito magdudulot sa akin ng masyadong problema. Hindi interesado si Hansen sa matagal na laban. Gusto lang niyang tapusin ang bawat engkwentro ng madali hanggat maaari. Ang laban ni Hansen kay Dragon 8 ay nakakuha ng maraming tao. Hindi gaanong maraming tao ang nakatuon sa kanyang mga huling laban, ngunit sa pagkakataong ito, makikipaglaban siya sa sikat na Dragon 8. Maraming lahi ang nagsisiyasat kay Dragon 8 upang makakuha ng bentahe sa mga ranggo para sa kanilang sarili o sa kanilang mga tagapagmana. Ang kanilang focus ay palaging kay Dragon 8, syempre. Nakakuha ng atensyon si Hansen nang sumali siya sa laban, at napagtanto ng isang tao na siya ang taong tumalo kay Khan. Sino ba itong taong si Dollar? Mukhang hindi naman siya mahina. Ang sino mang makakatalo kay Khan ay dapat may lakas. Ngunit kahit na totoo iyon, hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa kay Dragon 8. Mananalo si Dragon 8 sa laban na ito. Tingnan muna natin kung gaano karaming problema ang magagawa sa kanya ni Dollar. Kung kaya niyang saktan man lang si Dragon 8 o ipakita ang kanyang tunay na lakas, kung gayon ay mapanganib si Dragon 8 kapag nakikipaglaban kay Lone Bambo sa susunod. Wala namang pakialam. Kahit sino ang manalo, si Evil Eye ang magiging una. Ang ating Evil Eye ay napakalakas. Si Evil Eye ay hindi matatalo. Ano man ang paksa ng usapan, ito ay kalaunan ay napupunta kay Evil Eye.
Sa Geno Being Scroll na iyon, si Evil Eye ay nakakuha ng higit na atensyon kaysa sa anumang hari. Nang muling pumasok si Hansen sa Geno Being Scroll, ang kanyang kalaban ay si Dragon 8. Diretsyong tiningnan ni Hansen si Dragon 8. Siya ay tulad ng lahat ng iba pang mga dragon na nasaksihan ni Hansen noon sapagkat siya ay napakalakas at naglalabas ng isang nakakatakot na presensya. Ang kanyang life force ay parang bulkan na nasa kalagitnaan ng pagsabog. Ang mga dragon ay walang takot at may kumpiyansa, at kahit na sa pamamagitan ng kanilang mga baluti, nakilala sila ni Hansen sa isang iglap. Nakikipaglaban na si Hansen sa maraming dragon sa puntong ito, kaya marami siyang alam tungkol sa kanila. Si Dragon 8 ay mukhang naiiba kay Dragon 9. Mayroon siyang gintong baluti na hindi masyadong naiiba sa 4 na mukha, 8 braso na Buddha Soul Armor. Ngunit hindi siya may hawak na Dragon Spear. Sa halip, tumayo lang siya sa harap ni Hansen gamit ang kanyang mga kamao. Pareho silang nakasuot ng gintong baluti. Si Dragon 8 ay 3 metro ang taas, samantalang si Hansen ay 2 metro ang taas. At si Hansen ay walang kalamnan tulad ni Dragon 8. Ang kanyang katawan ay medyo payat kung ikukumpara. At si Dragon 8 ay may mga nakakatakot na pakpak ng dragon. Lahat ng ito ay nagparamdam kay Dragon 8 na mas malakas kaysa kay Hansen. Pareho silang nakasuot ng gintong baluti, ngunit bakit si Dragon 8 ay mukhang elegante, samantalang si Dollar ay mukhang gusot? Ito ay si Dragon 8 Nanograms Dragon. Likas na taglay nila ang eleganteng presensya. Ang mga piling tao mula sa isang maliit na lugar ay hindi maaaring maglabas ng presensya ng gayong pagiging marangal. Oo. Ngayon mukhang isa lamang sa kanila ang isang noble, at ang isa ay isang murang pekeng. Ngunit si Dollar ay hindi mukhang mahina. Marahil ay magagawa niyang mapapagod si Dragon 8 at makakuha tayo ng higit pang impormasyon. Sana ay tumagal siya ng sapat para matuto tayo ng isang bagay na mahalaga. Kapag ang ating mga tagapagmana ay nakikipaglaban kay Dragon 8, mas madali para sa kanila na manalo. Ang mga dragon at ang mga demon na nanunood ng laban ay hindi masaya. Matagal na nilang pinapanood si Dollar, at alam nilang siya ay isang matigas na kalaban. Lalo na sina Dragon 9 at ang iba pa. Talagang nag-aalala sila kay Dragon 8. Hindi sila nag-aalala na hindi mananalo si Dragon 8. Nag-aalala lamang sila sa mahiwagang Dollar at sa kanyang hindi kilalang mga kakayahan. Ayaw nilang makita si Dragon 8 na maloko. Kabanata 2118. Sa isang bundok na binubuo ng mga itim na bato, si Dragon 8 ay kalmadong tumingin sa kanyang kalaban na si Hansen. Dahan-dahan niyang sinimulang ipagpag ang kanyang mga pakpak. Ang bawat pag-ipagpag ay mas malakas kaysa sa huli. Siya ay naiiba kina Dragon 9 at sa iba pa. Si Dragon 8 ay hindi mahilig sa tradisyonal na mga sibat ng dragon na paborito ng iba. Mas gusto niyang gamitin ang kanyang sariling katawan bilang isang armas. May tiwala siya sa kanyang sariling kakayahan bilang kanyang pinakamalaking asset. Ang katawan ni Dragon 8 ay pamunit sa tela ng espasyo at lumitaw ng diretso sa harap ni Hansen. Ang kanyang kamao ay parang isang rocket na bakal, handa ng tamaan ang ulo ni Hansen. Ngunit bago pa man tumama ang kamao, ang kanyang gintong draconic na presensya ay napunit ng kidlat. Hindi umiwas si Hansen. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamao upang salubungin ang pag-atake ng kanyang kalaban. Pang! Ang mga kamao ay nagbanggaan, at nang magbanggaan sila, parehong nanginginig ang kanilang mga katawan. Ngunit kahit na gayon, wala sa kanila ang umatras kahit isang pulgada. Yumuko lamang sila paatras, na ang kanilang mga braso ay nakabuka pa rin. Nangyari ang lahat sa loob ng isang segundo. At bago pa mapakurap ang mga nanunood, ang kanilang mga katawan ay naituwid na muli. Pareho silang bumalik sa isa pang suntok. Paulit-ulit na nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Sina Dragon 8 at Hansen ay nagyayelo sa kalangitan ng labanan, na ang mga kamao ay paulit-ulit na tumatama sa isa't isa. Ang katawan ni Dollar ay kapansin-pansing malakas. Kaya niyang labanan si Dragon 8, agad-agad. Maraming tao at nilalang ang humanga sa tanawin. Ang mga dragon ay ang pinakamatapang sa buong universo. Alam ng lahat na sila ay malakas, at si Dragon 8 ang pinakamalakas sa kasalukuyang henerasyon. Ang kanyang katawan ng dragon ay top class, at walang duda iyon. Isang marquis ng isang lahi na hindi pa naririnig noon ay nakikipaglaban na ngayon laban sa katawan ng dragon na iyon. Ang gintong figure ni Dollar ay mukhang medyo nakakatakot na ngayon. Natapos na ni Evil Eye ang kanyang laban sa panahong ito. Niligtas din siya sa kaunting problema na magagawa ng isang laban dahil sumuko ang kanyang kalaban. Matapos tingnan ang roster ng mga kasalukuyang laban, ang unang naisip ni Evil Eye ay hanapin si Lone Bambo. Ngunit nakakagulat, natapos na rin ni Lone Bambo ang kanyang sariling laban.
Kaya, tiningnan ni Evil Eye ang ilang iba pang lugar. Ang ilan sa mga interesado niya ay nakikipaglaban pa rin, ngunit marami na ang natapos na. Nagpa siya siyang tingnan si Dragon 8. At doon niya nakita si Hansen na nakikipaglaban sa isang paraang nagulat sa kanya. Gusto lang ni Evil Eye na makita si Dragon 8, ngunit nang makita niya ang laban, ang kanyang focus ay agad na lumipat kay Hansen. Ay, ano ang iyong tinitingnan? Isang maliit na babae ang tumayo sa tabi niya. Hinailan niya ang kanyang kamay, itinaas ang kanyang ulo, at tumitig ng diretso sa kanya. Mukhang mausisa siya. May nakita akong isang lalaki na interesado ako, simpleng sabi ni Evil Eye. Nang marinig iyon ng maliit na babae, ang mausisa na tingin sa kanyang mukha ay nawala. Mukhang nadismaya siya, at sinabi niya, dapat ay isang patay na tao na siya. Ang mga kawili-wiling tao ay palaging namamatay ng maaga. Oo, iyon ang kanilang kapalaran. Hindi ako dapat sisihin. Ngumiti si Evil Eye. Ngumiti rin ang maliit na babae. Bakit palaging namamatay ng maaga ang mga kawili-wiling tao? Hindi ba sila gusto ng Diyos? Umiling si Evil Eye. Hindi. Mahal sila ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit nakakaranas sila ng napakaraming kawili-wiling bagay. Karaniwan silang mapanganib, at iyon ang dahilan kung bakit sila namamatay ng mas maaga kaysa sa karamihan. Sa palagay ko ay may katuturan iyon. Pakiramdam ng maliit na babae na parang may mali, ngunit hindi niya masabi kung ano iyon. Pagkatapos ay nagtanong ang maliit na babae, ang kawili-wiling lalaking ito ba na pinag-uusapan mo ay mamamatay na? Hindi siya mamamatay ng ganoon kadali, sabi ni Evil Eye, na may pagbagsak ng kanyang mga balikat. Paano kung siya ay makaharap mo? Tanong ng maliit na babae, na kumukurap. Ayaw ko sa mga taong mas kawili-wili kaysa sa akin, malamig na sabi ni Evil Eye. Ang dalawa sa kanila ay naglakad patungo sa isang lumang lungsod, magkahawak kamay. Paulit-ulit na tinanong siya ng maliit na babae ng mga tanong. Pang! Isang nakakatakot na kapangyarihan ang Samire sa bundok na nagputol ng isang malaking bunganga sa magaspang na ibabaw nito. Ang mga katawan ni Hansen at Dragon 8 ay ipinadpad ng epekto. Pareho silang lumipad pabalik ng eksaktong 50 metro. Tiningnan nila ang isa't isa sa kabila ng hukay. Ito ay isang magandang laban. Ngunit natatakot akong nagsisimula pa lang tayo. Sana ay tumagal ka pa, sabi ni Dragon 8. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay sumabog sa mga tahi gamit ang isang napakalaking liwanag ng dragon. Lumaki siya, at ang kanyang anyo ay nag-alon ng mga kalamnan. Ang mga Ghost Dragon Scales ay kumalat sa buong katawan niya, na naging isang baluti. Ang kanyang katawan ay mukhang gawa sa ginto. Ang Xenogeneic na Dragon 8 ay mas malakas pa. Ang gintong hangin ng dragon ay naging isang Evil Breaker Dragon Light. Ito ay naiiba sa Evil Breaker Dragon Light ni Dragon 9. Ang Evil Breaker Dragon Light ni Dragon 8 ay hindi gaanong puro, ngunit mayroon itong isang masa ng kapangyarihan na kulang kay Dragon 9. Ang Xenogeneic na katawan ng dragon ni Dragon 8 ay nasa ere na ngayon, at hindi pa ito umaatake. Ang kanyang mga gintong mata ay tumitig kay Hansen. Ang aking gintong katawan ng dragon ay hindi masisira. Sana ay handa ka na. Tiningnan ni Hansen si Dragon 8 at tahimik na sinaway siya. Hindi mo dapat ibunyag ang iyong mga kapangyarihan sa kalaban. Ang mga dragon ay walang takot. Kahit na alam ng buong mundo ang aking mga kapangyarihan, ayos lang. Mananalo pa rin ako, sabi ni Dragon 8. Pagkatapos ay ipinagpag niya ang kanyang mga pakpak at nag-teleport ng diretso sa harap ni Hansen. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ginamit ni Dragon 8 ang kanyang mga kamao. Nang lumapit siya, ang kanyang buong katawan ay naging isang nakamamatay na armas. Ito ay parang pag-agos ng Mercury na naghahangad na wasakin ang katawan ni Hansen gamit ang isang sunod-sunod na pag-atake. Daliri, palad, kamao, siko, binti, tuhod, likod, pakpak, sungay, binti, balikat, kahit ang buhok ng gintong dragon ay naging isang nakamamatay na armas. Kapag gumalaw ang kanyang katawan, may kapangyarihan. Ang buong katawan ni Dragon 8 ay naging isang gintong makina ng pagpatay. Ganap na tinalikuran ni Dragon 8 ang depensa dahil ang lahat ng kanyang mga kasanayan ay nakabatay sa pag-atake. Pagkatapos ng lahat ng mga pag-atake na iyon, si Dragon 8 ay naging mas malakas. Tulad ng mga alon na nagtatambak, ang Dragon Light ay lumaki. Si Hansen ay isang uri ng Grandmaster pagdating sa malapitang labanan. Hindi siya nalampasan ni Dragon 8 kaya kaya niyang kontrahin ang bawat pag-atake gamit ang daliri laban sa daliri at palad laban sa palad. Nagawa ni Hansen na basagin ang bawat pag-atake na tinangka ni Dragon 8. Ang mga pag-atake ni Dragon 8 ay malakas na parang umaalon na tubig, ngunit kulang siya sa depensa.
Kung ang kanyang mga pag-atake ay may depekto, kung gayon ay magiging bukas siya sa isang pag-atake. Nahanap ni Hansen ang kanyang pagkakataon, at ang kanyang kamay ay naging isang kutsilyo habang hinihiwa nito ang dibdib ni Dragon 8. Isang paputok na mga spark ang sumabog habang hinihiwa niya ang mga gintong kaliskis ng dragon upang ilantad ang kanyang laman at gintong dugo. Ngunit hindi nagpakita si Dragon 8 nanograms pag-aalala sa sugat na kanyang natamo. Patuloy siyang inaatake si Hansen na parang ang nasugatang katawan ay hindi naman sa kanya. At higit pa rito, ang sugat ay gumaling sa isang segundo. Wala man lang natitirang peklat. Pang! Dahil sinuntok lang ni Hansen si Dragon 8, huli na para sa kanya na umiwas sa counter-strike. Ginamit niya ang kanyang braso upang harangan ang kamao ni Dragon 8, ngunit ang baluti na nagtatakip sa kanyang braso ay nabasag ng suntok ni Dragon 8. Ang katawan ni Hansen ay ipinadpad pabalik ng 50 metro bago niya napahinto at napapanatag ang kanyang sarili. Ang kanyang mga paa ay naghukay ng mga kanal sa lupa. Umuungal si Dragon 8 at hindi huminto sa kanyang pag-atake. Masyado siyang malakas para mapigilan na ngayon. Kabanata 2119. Hindi nakapagtataka na ang mga dragon ay itinuturing na pinakamatapang sa mundo. Gamit ang kapangyarihan ng pag-atake na tulad nito, hindi nila kailangang matakot sa sinuman sa parehong antas, puri ni Hansen sa kanyang kalaban. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi kasing laki ng kay Dragon 8. Ang Jadeskin ay nagpapatigas sa kanyang katawan, ngunit nang umabot ito sa Marquis, binigyan din siya nito ng ilang kapangyarihan ng yelo. Ang ebolusyon ay hindi ganap na nakatuon sa pagpapatigas ng kanyang katawan, kaya kung ikukumpara sa gintong katawan ng dragon, siya ay nasa mas mababang kalagayan. Hindi magagamit ni Hansen ang mga Jadeskin Godlight sa laban na ito, o maaaring maghinala ang mga tao na siya si Hansen. Ngunit kung nagawa niya, magkakaroon sana siya ng mas magandang tsansa. Si Dragon 8 ay patuloy na lumalakas. Si Hansen ay nasa isang malaking kawalan ng bentahe ngayon, at kahit na ang mga manunood ay nagulat sa kung paano ang mga bagay ay umuunlad. Si Dragon 8 ay napakamakapangyarihan. Gamit ang ganitong lakas, ang pagbagsak sa mga docks ay dapat na isang madaling gawain. Ang lahi ng dragon ay lumalakas. Si Dragon 8 ay ang ikawalo lamang ng henerasyong ito. Napakalakas niya. Walang sino man sa parehong antas ang makakaasa na matalo siya. Si Dollar ay hindi masama, ibibigay ko sa kanya iyon. Pagkatapos ng lahat, naitulak niya si Dragon 8 sa puntong ito. Ito ang unang pagkakataon na kinailangan niyang gamitin ang kanyang gintong katawan ng dragon sa isang ranggo na laban. Si Dollar ay talagang malakas. Siya ay dapat na isa sa mga pinakamahusay na Marquise sa universo. Kung wala siyang malas na nakikipaglaban kay Dragon 8, tiyak na mas malayo pa sana siya. Taya ko na ang pag-abot sa top 10 ay hindi magiging mahirap para sa kanya. Nakakahiya. Ang mga dragon ay nananatiling pinakamalakas. Gamit ang kapangyarihang kanilang hawak at kasama ang pagdaragdag ng mga gintong katawan ng dragon, si Dragon 8 ay tiyak na makakalaban kay Evil Eye. Sa palagay ko ay ganoon nga. Ang gintong katawan ng dragon ay nagpapalakas kay Dragon 8, ngunit bilang karagdagan doon, ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay tila walang hanggan. Patuloy itong tumataas. Kung ang kanyang gintong katawan ng dragon ay sapat na malakas, maaari niyang labanan ang isang hari. Ang pakikipaglaban sa isang hari ay isang kaunting pagmamalabas, sa palagay ko. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang gintong katawan ng dragon, hindi niya kayang tiisin ang kapangyarihan na hawak ng isang hari. Ngunit kung magpapatuloy ito, tiyak na makakapantay siya sa isang duke ng walang gaanong problema. Sa loob ng Sky Palace, sina Yun Suyi, Yun Susang, Thousand Feather Crane, at First Day ay nanunood ng mga laban ng magkasama. Si Yun Suyi ay nagulat. Ang dragon ay napakamakapangyarihan. Sa palagay ko ang mga katawan ng Sky ay maaaring mas mahina kaysa sa kanila. Tumango si Thousand Feather Crane at sinabi, bilang isa sa 10 mas mataas na lahi, ang mga dragon ay mas malakas nga kaysa sa atin. Ngunit ang simpleng sigla ay hindi ang ating larangan ng kadalubhasaan. Ang mga laban ay palaging nauuwi sa isang bagay, at iyon ay ang mga kasanayan ng isang mandirigma sa pakikipaglaban. Ngunit oo, si Dragon 8 ang may pinakamalakas na pisikal na kapangyarihan. Sa mga nasa Sky Palace, naniniwala ako na si Lone Bambo lamang ang makakalaban sa kanya. Paano naman si Han Senador? Sabi ni Yun Suyi. Malakas si Han Senador, ngunit hindi siya mula sa Sky. Inihahambing ko lang ang Sky at ang Dragon. Ngumiti si Thousand Feather Crane kay Yun Suyi. Namula si Yun Suyi. Sinabi ko lang, hindi naman natin alam kung nasaan si Han Senador ngayon. Bamantong hininga si First Day. Matapos magsalita si First Day, si Yun Suyi ay agad na nalungkot.
Sinabi ni Yun Susang, hindi ba sinabi ni Mr. Dream na buhay pa si Han Senador? Si Mr. Dream ay hindi nagsisinungaling. Sigurado akong babalik siya rito sa lalong madaling panahon. Alam kong babalik siya. Nakakahiya lang na hindi siya nakilahok sa Geno Being Scroll, sabi ni Yun Sui. Nakita ni Hansen na si Dragon 8 ay lumalakas ng walang anumang senyales na hihinto. Nagawa ni Hansen na saktan siya ng ilang beses, ngunit pagkatapos ng bawat sugat, ang mga kapangyarihan sa paggaling ni Dragon 8 ay napatunayang masyadong malakas. Para siyang bago pagkatapos ng bawat sugat. Hindi magagamit ni Hansen ang kanyang mga kapangyarihan sa ngipin, at kahit na magagawa niya, maaaring hindi ito napatunayang kayang punitin ang gintong katawan ng dragon. Tama si Dragon 8 sa kanyang sinabi. Hindi na kailangan niyang matakot sa sinuman sa parehong antas sa kanya. Kahit na alam ng kalaban ang kanyang mga kapangyarihan ng maaga, malamang na walang magagawa sila upang matalo siya. Kaya ni Hansen na labanan si Dragon 8, ngunit hindi niya magagamit ang marami sa kanyang mga kapangyarihan ngayon na nasa kanyang persona bilang dollar siya. Kaya, sumuko siya sa pakikipaglaban kay Dragon 8. Ang pagsuko ay hindi nangangahulugan na handang matalo si Hansen. Gusto niya lang itong matapos. Si Dragon 8 ay parang isang makina ng pagpatay habang hinahabol niya si Hansen. Hindi siya maiiwasan ni Hansen, kaya nagpasya siyang gumawa ng isang bagay. Ang kamao ni Dragon 8 ay lumitaw muli sa harap niya, at nagtipon siya ng isang bagay na ginto upang hamanin ito. Ito ay isang barya, at ito ay itinutok sa noo ni Dragon 8. Parang kidlat ang paglapit nito sa kanya. Sa napakalapit na distansya, hindi nakaiwas si Dragon 8. Hindi niya naman iisipin na gawin iyon, kahit na may sapat siyang oras. Hindi niya pinansin ang barya at patuloy na lumapit kay Hansen. Sumuntok si Hansen kay Dragon 8. Ang kanyang kamao ay tahimik na dumausda sa hangin at agad na tinabig. Ang katawan ni Hansen ay lumutang na parang ulap habang siya ay sinuntok palayo. Si Hansen ay nakalutang sa kalangitan, ngunit kalmadong tumingin siya kay Dragon 8. Ang barya ay nakakabit na sa noo ni Dragon 8. Yumuko si Dragon 8 at pagkatapos ay ipinagpag ang kanyang mga pakpak, gustong isara ang distansya at bumalik sa pakikipaglaban kay Hansen sa kalangitan. Ngunit nang ipagpag niya ang kanyang mga pakpak ng dragon, natagpuan niyang hindi siya makalipad. Nasa lupa pa rin siya. Lahat ay nagulat, hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Mukhang may mali kay Dragon 8. Mukhang pinipigilan siya ng isang bagay, ngunit ang mga kapangyarihan ng Evil Breaker ng mga dragon ay dapat na makapag-alis ng anumang karamdaman na ipinataw sa kanila. Ang mga kapangyarihan ng Seal ay hindi gagana sa kanila, at iyon ang kalahati ng dahilan kung bakit sila itinuturing na hindi matatalo. Ngunit ngayon, si Dragon 8 ay pinipigilan ng isang puwersa. Hindi siya makalipad na naglagay sa kanya sa isang mapanganib na posisyon. Masyado kang mayabang. Ang katawan ng dragon ay tiyak na malakas, ngunit hindi matitinag sa lahat ng bagay, tiyak na sabi ni Hansen habang nakalutang siya sa ere. Umuungal si Dragon 8 at ang kanyang Dragon Light ay sumabog na parang bulkan. Kinuha niya ang barya sa kanyang noo at sinubukang alisin ito. Ngunit kahit gaano karaming Dragon Light ang kanyang pinakawalan, ang barya ay nakakabit pa rin sa kanyang noo. Hindi ito matanggal. Maraming tao ang nakakita kay Dragon 8 na sinusubukang alisin ang barya sa kanyang noo. Sa halip na umatake, si Hansen ay lumulutang lamang sa kalangitan, pinapanood si Dragon 8 na nahihirapan sa barya. Ngunit kahit gaano pa siya kahirap, ang barya ay nanatiling nakakabit sa kanyang noo. Galit si Dragon 8, hindi niya pinansin ang barya. Gusto niyang makuha si Hansen, kaya sumuntok siya sa. Ang Dragon Light sa kanyang kamao ay sumabog na parang bulkan, ngunit nang humakbang si Dragon 8, ang kanyang mga tuhod ay nanghina at yumuko. Naluhad siya sa lupa. Nang subukan niyang atakihin si Hansen, ang kanyang katawan ay agad na yumuko sa ilalim ng presyon. Lahat ay nagulat na makita ang isang barya na pumipigil sa isang piling tao tulad ni Dragon 8 sa ganoong paraan. Ito ay isang kasanayan na walang nakarinig noon. Kabanata 2120. Ding! Ang numerong ipinapakita sa barya ay 1. Nang humakbang si Dragon 8, ang numerong iyon ay naging 2. Agad na, ang presyon sa kanya ay doble na. Iyon mismo ang dahilan kung bakit si Dragon 8 ay lumuhad ng may ganoong lakas na ang lupa ay gumuho. Anong uri ng Geno art ito? Kaya nitong pigilan kahit ang dragon. Hindi ko pa naririnig ang ganito noon. Dapat ay may katawan siyang kasing lakas ng dragon. At may nakakatakot na Geno art na tulad niyan. Wow! Ang mga tao ay nakakatakot na bagay. Napakaganda, saan nanggaling ang mga taong ito? Kung magagawa nating makuha ang lahing ito at isama sila sa atin, maaari silang maging kapaki-pakinabang.
Ang mga piling tao, nakikita ang pangalang dollar at ang pangalan ng lahi na tao, ay mukhang kakaiba. Ang mga ideya ay nagsimulang mag-isip sa kanilang mga ulo. Tumayo si Dragon 8 mula sa lupa na may ligaw na suntok na itinutok kay Hansen. Ang kanyang katawan ay pinipigilan pa rin ng barya, kaya ang suntok ay dahan-daang gumagalaw. Ito ay medyo mahina rin dahil kailangan niya ng karamihan sa kanyang kapangyarihan upang pigilan ang puwersa ng barya sa kanya. Nanatili si Hansen na walang galaw sa ere, hindi man lang nag-abalang umiwas. Sinuntok niya lamang ang gintong Dragon Light ni Dragon 8 at dinurog ito. Ding! Ang numero sa barya ay tumalon mula sa 2 hanggang 3. Ang presyon ay lalong tumaas. Si Dragon 8 ay nakaranas ng mas malaking puwersa. Hinala niya na ang isang pagtaas na tulad nito ay maaaring mangyari, kaya inihanda niya ang kanyang sarili upang tiisin ito ng hindi nahuhulog. Ang barya na binago ni Hansen ay mayroon pa ring espesyal na koneksyon sa kanya. Tulad ng kasanayan ni Hansen na saving money, ang barya ay magpapataas ng presyon habang mas pinupuno ito ni Hansen ng kapangyarihan. Ngunit ang tanging disbentahan nito ay kailangan ni Hansen na gamitin ang kanyang sariling kapangyarihan upang pataasin ang presyon. Kung siya ay maabala sa prosesong ito, ang puwersa ng grabidad ay titigil. Ngunit hindi madaling maabala ni Dragon 8 si Hansen. Masyado siyang may tiwala sa kanyang gintong katawan ng dragon. Kung ginamit niya ang kanyang gintong katawan ng dragon upang subukang basagin ang barya bago pa ito tumama o marahil ay umiwas dito, hindi sana siya napunta sa ganoong sitwasyon. Ding! Ang numero sa barya ay nagbago muli. Mula 3 ay naging 4 na ito. Ang katawan ni Dragon 8 ay nagsimulang manginig sa ilalim ng bigat at nagiging napakahirap na gumalaw kahit konti. Ang Geno Art na iyon ay masyadong nakakatakot. Patuloy pa rin itong nagpapataas ng presyon. Nagulat si Thousand Feather Crane. Ngunit hindi lamang si Thousand Feather Crane ang nakakaramdam ng ganito. Lahat ng nakatingin sa laban na ito ay nagulat at nanlamig ang kanilang mga gulugod. Ang pagkitang ang isang taong tulad ni Dragon 8 ay napipigilan ng ganoon ay nagpakatitig sa kanilang mga ulo. Kung aatake si Dollar kay Dragon 8 ngayon, malamang na hindi kayang pigilan ni Dragon 8 ang pag-atake o lumaban pabalik. Matatalo siya. Ngunit gusto ni Hansen na makita kung gaano kalakas si Dragon 8. Hindi siya umatake. Sa halip, pinataas niya lamang ang dami ng kapangyarihan sa barya. May kaunting sama ng loob si Hansen sa mga dragon, at ang pakikitungo sa kanila ay malamang na malayo pa sa pagtatapos. Ang pag-alam ng higit pa tungkol sa kung ano ang kaya nilang tiisin ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang pagpatay kay Dragon 8 dito ay hindi makakaapekto sa mga dragon, ngunit ang pagkuha ng impormasyon mula sa kanya ay isang biyaya na hindi magiging hanggal si Hansen na hindi kolektahin. Ding! Nang ang barya ay umabot sa bilang na 7, ang mga bato sa ilalim ng mga paa ni Dragon 8 ay dinurog na parang toyo. Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumubog ng mas mababa sa mabatong lupa. Pang! Ang ulo ni Dragon 8 ay yumuko habang ang kanyang buong katawan ay nagsimulang lumubog sa mga bato. Pang! Hindi pwede. Talaga bang matatalo si Dragon 8? Paano ginagamitan si Dragon 8 nanograms ganoon? Ang dollar ay mahusay. Dapat tayong mag-isip ng paraan upang maiwasan ang pagdanas ng partikular na kasanayang iyon. Lahat ay natakot habang nanunood sila. Napakatiyak nila na mananalo si Dragon 8 sa laban, ngunit mayroong isang malaking pagbabago. Si Dragon 8 ang natatalo. Ha! 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 Bigla, nagsimulang tumawa si Dragon 8 mula sa kanyang kinatatayuan sa loob ng bato. Ano ang iyong tinatawanan? Tiningnan ni Hansen si Dragon 8 ng may interes. Habang tumatawa siya na parang baliw, sinabi ni Dragon 8, napakasaya ko. Matagal na panahon na simula nang may makapagtulak sa akin na gawin ito. Ikaw at ang iyong Geno Art ay malakas. At ito, matapos sabihin iyon ni Dragon 8, itinaas niya ang kanyang kamay at pinutol ang kanyang sariling ulo gamit ang isang kutsilyo. Katsa! Ang gintong dugo ng dragon ay umagos. Ang mga kaliskis at mga buto ay nabasag. Pinutol niya ang isang bahagi ng kanyang sariling ulo. Ang malinis na hiwa ay nagpakita ng utak sa loob na nanginginig sa loob ng kanyang bungo. Pagkatapos, pinutol niya ang ilan sa utak. Ang bahaging kinakapitan ng barya ay nahulog sa lupa. Si Dragon 8 ay malaya na, at hinailan niya ang kanyang sarili palabas ng bato. Matapos tumayo, ang kanyang ulo ay agad na gumaling. Walang natitirang marka. Sinabi ko na sa iyo. Ang aking gintong katawan ng dragon ay nagpapalakas sa akin. Malakas ka, ibibigay ko sa iyo iyon, at kung nakikipaglaban ka sa isang taong mula sa ibang lahi, tiyak na matatalo sila, ngunit laban sa isang taong tulad ko. Hindi ka mananalo.
Maaari kong putulin ang isang bahagi ng aking sariling ulo at maging maayos. Si Dragon 8 ay nagngangalit sa galit. Matapos siyang magsalita, ang galit na iyon ay sumabog upang lumunin ang. Si Brother 8 ay napakalakas. Haha, hindi mahalaga kung gaano kalakas ang iyong Geno Art, kayang putulin ni Brother 8 ang kanyang sariling ulo nang walang problema. Bakit siya matatakot sa iyong Geno Art? Galing, Brother 8. Ang mga dragon ay galing. Sina Dragon 9 at ang iba pang mga manunood na dragon ay lubos na natuwa. Ang pagkitang si Dragon 8 ay tumayo muli ay nagbigay sa kanila ng malaking pagtaas ng moral. Ang ibang mga piling tao na nakasaksi sa eksena na ito ay lahat ay nagyayelo. Ang gintong katawan ng dragon ay napakalakas. Kung ito ay ibang tao ang nakikipaglaban sa kanya, tiyak na matatalo siya. Ang gintong katawan ng dragon ay hindi matatalo. Ang dragon ay dapat na pinagpala ng Diyos mismo. Ang isang napakalakas na katawan na umiiral ay isang biyaya para sa bawat lahi, ngunit ang dragon ay ikawalo lamang. Hindi nakapagtataka na sila ay itinuturing na pinakamatapang sa lahat ng uri. Si Dollar ay nasa problema na ngayon. Ang laban na ito ay tiyak na kawili-wili. Tiningnan ni Dragon 8 si Hansen, na nasa kalangitan. Mukhang gusto niyang makipaglaban ng husto, at ngayon, ang gintong liwanag ng dragon ay parang lava. Pinagmukha nitong nasusunog ang kanyang buong katawan. Dollar, gamitin mo ang iyong mga kapangyarihan hanggat gusto mo, ngunit ang mga dragon ay walang takot. Itinaas ni Dragon 8 ang kanyang ulo at itinuro si Hansen, na nasa kalangitan. Ang presensya ay nasa lahat ng dako. Parang kahit ang Diyos ay maaaring sumunod sa kagustuhan ng dragon. Nakakahiya na natalo ka na, malungkot na sabi ni Hansen. Ano ang ibig mong sabihin? Sumimangot si Dragon 8. Hindi sumagot si Hansen, at tinuro lamang niya ang noo ni Dragon 8. Lahat ay tumingin sa kung saan itinuturo ni Hansen. At nang makita nila ang kanyang tinutukoy, nanlaki ang kanilang mga mata. Ang barya na pinutol mula sa ulo ni Dragon 8 ay nasa kanyang noo na ngayon. Pang! Ang makapangyarihang gintong katawan ng dragon ay agad na bumagsak sa lupa. Isang malalim na hukay na hugis dragon ang nabuo.